ninyo, wala na tayong maasahan sa ating mainstream media. Siguro, isa, dalawa na lang dyan ang independent or at least nagbabalance ng balita. Dito ba sa ating bansa, naramdaman mo ba yung paglimita sa mga impormasyon na dapat malaman ng taong bayan, lalo na sa mainstream media, na hindi lahat ng mga ang mga naibubulgar, kumbaga, no? Unlike sa mga previous administration na talagang ang nasa mainstream media, talagang binubusisi lahat ng mga pinagagawa ng gobyerno, pero ngayon tila parang pigil. Natanong ko ito kasi kapansin-pansin nang ma-brought up itong issue na ito, yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas naging curious ngayon yung international media, pati yung mga vlogger na mga banyaga, at nakita nila ang pinakaugat. Nung isang beses nga nakapanood ako ng isang vlog ng mga banyagang vlogger, alam nila na itong Marcos Duterte, nagkaalyado sila, tumakbo ang unity team, nagkaroon ng ganito ganyan, tapos biglang naghiwalay, nagkaroon ng ganitong sigalot. Alam na nila yung mga pangyayari. Now ngayon, ang tanong dito, meron bang ikinainam ang pangyayari na mas lalong may expose ngayon ang gobyerno na kung dito lang sa Pilipinas ay maaari pa nilang matabunan, pero ngayon buong mundo na ang possible na makaalam talaga sa mga pangyayari, Kado? Well, this is the year 2025. Alam po ninyo, wala na tayong maasahan sa ating mainstream media. Siguro, isa, dalawa na lang dyan ang independent or at least nagbabalance ng balita. Sa telebisyon, wala na rin po, no? Pati yung GMA na yan, sinasama ko na, no? At wala na ho tayong maasahan. Dahil si Martin Romualdez po, binili na lahat ang media. Hindi ko na iisa-isa. Yung inquirer, hindi naman sa kanya yata pinsan, pero yung pinsan niya ay Merito Aprieto. Binili na niya yan. Lahat yan. Binili na niya. At kung hindi man niya nabili, pag-aari ho ng oligarko ang media. Siguro yung mga maliliit na lang na media kumpara sa mga dambuhalang media, no? Katulad ng SMNI, ang hindi pag-aari ng oligarko at saka yung mga maliliit na radio stations, no? Pero karamihan ho ng mga dambuhalang mainstream media ay pag-aari na ng mga nagaharing uri. Ayan, lalatin na natin sila sa salitang nagaharing uri. Sa kadahilanan na wala na yata nagbabasa ng mga print media ngayon, lalo na sa print. Hindi na, bihira na siya. Palagay ko ang kanilang sirkulasyon hindi na lalampas sa 500,000 eh. Kung meron man, ha? Palagay ko, naglalaro na lang yan sa 50 to 100,000 mga sirkulasyon nila. No? Wala naman ho ang choice sa telebisyon. Talaga nakakumpul lahat doon sa GMA. Pero sino ba naman yung GMA? Ha? Yung GMA na yan. And I'm sorry that I am exposing this in another medium, no? Or vehicle. Pero alam natin kung anong mga business interest nila. Nag-create sila ngayon ng vacuum. Yan ang problema. Ha? Kung sinasabi natin kanina na yung mga kasamaan na ginawa mo ay susundan ka dahil yung mga kabutihan ay malilibig. Pero yung mga kasamaan mo sa kasaysayan ay hindi mo maitatago. At ganyan po ang katotohanan. Yan po hindi lamang
Hindi lamang yan nasa batas ng tao, yan po ay nasa batas ng Diyos. The truth will set us free. 2025 na ho ngayon, ang kalat na ang social media. Marami na pong sources of information. Meron pang artificial intelligence. Alam niyo, gumamit ako dito lamang last Saturday ng DeepSeek. Diyos mio, nagulat ako. Grabe ang detalya over a historical reality na maaaring tayo lang ang mga Pilipino ang may interes. Pero nung tinanong ko lang siya, ano ba ang problema ng governance sa Pilipinas? Bakit magulo, ganun? Sus Maria Josep, 3 pahina ho ang binigay sa akin. Nilista ko lahat. So ito ho ang katotohanan. Wala tayong maitatago. At dahil dyan, pinuputakti na tayo ngayon ng, tama ho ang obserbasyon nyo, ng foreign media. Bakit? Dahil ito, lalo na relate ko ngayon sa usaping Duterte arrest, ay lumabas ho ng bansa yung subject of the news. Kaya yun doon po, may balita rin nangyayari ngayon mula sa dahig, wala na silang choice. Kaya yan ang nangyari dyan When you create a vacuum, something else will take over. You cannot existentially create a vacuum. You cannot create a vacuum in the minds of the people. And if you cannot create a vacuum in the mind of a person, you cannot create a mind in the collective people, no? Sa kamalayan ng sambayanan. So we are now sourcing it from social media at foreign media. Kaya yung local mainstream media ngayon, controlled by the oligarchs, wala na rin hong silbi ang investment nyo dyan. Dahil kayo-kayo na rin lang ang nagbabasa at nakikinig sa sarili ninyo. Alright, Kaado, siguro huling mensahe po ninyo, lalo na ilang araw na lang ay ipagdiriwang po ng buong supporters, lahat po ng mga supporters, ang kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang pumunta sa panghuling salita ko, meron lamang ako, mabilis lamang to. Yes, sir. Itong core group, na-booking na yung Ed Año, professional soldier daw siya, PPMA, ay not counted po yan At yung sinasabi nyo, na nalaman nyo lang kung ano nangyayari ng March 11, lalo pa ho kayong nadiin dahil kayo ang national spy. Alam ba ninyo, Eduardo Año, alam mo ba na ikaw ang national spy? Pero what was your statement? Hindi, wala akong alam. Nalaman ko lang yan March 11. Kalat na yung previous arrangements ng gobyerno natin as far back as 2024. No? Bakit hindi alam ng NICA? Hindi alam ng National Security Advisor ito? Kung talagang, anyway, I'll give you the benefit of the doubt. Kung talagang wala kang alam, Danyo, mag-resign ka na lang. That is the only way you can save your reputation. While you are ahead, mag-resign ka na. Number 2, si Gibo Teodoro. Sinasabi niya, ganun din. Ang AFP, hindi, walang law enforcement. Bullshit. Dinala si Presidente Duterte sa isang military facility. Ed Año and Gibo Teodoro, that is a participation of the Department of Defense and the Armed Forces of the Philippines by collaboration, by commission. Pumayag kayo na gamitin ng Philippine National Police ang inyong facility para sa isang illegal act. Pangalawa,
You were monitoring. Ang testigo namin dito, testigo ng bayan dito, si John Vic Remulla. You were monitoring it from Camp Aguinaldo. Why did you not stop a crime, a heinous crime of kidnapping that is happening in a military facility? Why did you not stop the kidnapping being perpetrated no less than by the Philippine National Police and the Department of Justice? So wala ka pa rin excuse dyan, Gibo Teodoro. You are complicit by omission. Alright, so natira na lang yung mga core group kay John Vic at saka kay Marcos. Ang hindi na-mention ni John Vic, yung kapatid niya, part din itong core na ito, miski na sinasabi niya he was out of the country, pero nadulas din ho ang dila. Ang sabi niya, but I was monitoring everything by phone and I was connected. Mr. Remulla, the principal actor in this is your Prosecutor General. DOJ yan. Huwag na kayong maghugas ng kamay. And finally, itong paghuhugas ng kamay kahapon lamang o nung Biyernes, whatever, this is a very recent development, sumawsaw ang Executive Secretary Bersamin na ang ginawa daw nila ay a matter of executive privilege. This makes matters worse because inamin nila through a legal document signed by the Executive Secretary from the Office of the President, alter ego, the ultimate alter ego of the President, that whatever they committed was committed with the intention of stealth, clandestine, in their words, secret. Mas grabe ang ginagawa nyo, tumahimik na lamang kayo, hintayin nyo na lang kung anong resolusyon ng Senado at kung meron mang private citizen katulad ko at mga kaibigan ko na magpapile ng mga demanda sa inyo for the heinous crime of kidnapping. And sino ba ang gumagawa nitong kidnapping na ito? Ako'y nagtatanong lamang. Ang tawag po dito sa international law ay extrajudicial rendition. Ang alam ko pong gumagawa lamang ng extrajudicial rendition ay ang Central Intelligence Agency ng United States of America. Yan din po ang ginawa nila doon sa presidente ng Panama nung dali nila sa Cuba, sa Guantanamo Bay. Alright? So yan ako'y nagtatanong lamang mga kabansa at bawat bukas ng bibig ng mga taong ito na nagkonsyaba para yurakan hindi lamang ang mga individual fundamental rights ng ating Pangulo kung hindi supalpalin, sampalin, ibasura, tadyakan, durugin ang ating soberanya. History will judge you and history will judge you severely. Ngayon lang nangyari sa Pilipinas ito ni under Ferdinand Marcos Sr., mga kabansa, hindi ito nangyari. Pero sa ilalim ng kanyang anak, sila ang batas. We are now no longer a rule of law, but a dictatorship of men. Kaya ipagdasal natin mga kabansa ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Pagdasal natin ang safety ng ating Pangulo, former President na illegally detained ngayon sa The Hague. Pagdasal natin ang kanyang buong pamilya, lalo na si Sara Duterte na lumalabas ngayong principal ng pamilyang Duterte na ngayon ay nasa The Hague. Pagdasal natin itong mga kaaway ng sambayan ng Pilipino na ito, na sila ay mahimasmasana at sila ay magsalita na kung ano talaga nangyari. Dahil hindi na tayo paloloko at sa kanilang mga ginagawa, baka mawalan pa sila ng pagpapatawad sa atin pagka nawala na sila sa pwesto. Pagdasal natin ang ating puso na
we have a heart not of hate. We have a heart not of men but of laws, the laws of men, and the laws of the divine mercy. Yan.